Pag feeling mo walang sumusuporta sa'yo, ganun. Pag feeling mo yung mga taong dapat nandyan sa'yo, parang hindi ka napupush para mag-move forward. Instead, nahahata ka pa nila pabalik. So yan, no? Hello mga kapangit, hello mga kuya dens. Nagbabalik ang inyong kuya na matagal nang hindi nag-upload ng video. Ako, umihingi na ako kaagad ng pasensya kung medyo natatagalan ako sa pag-upload ng videos. Kasi pagpasok ng 2021, talagang maraming nangyari na hindi inaasahan. And gusto ko lang ibalita sa inyo na si Kuya Dens nagbabalik trabaho na. Dati puro video lang ginagawa natin, puro vlog lang, no? And of course, lalong naging busy ang kuya niya. So, panaka-naka, tumatakbo talaga para gumawa ng videos, no? So, ngayon, hahabol tayo, February na 2021. At sa natatandaan ko, February 2019 nag-start tayong gumawa ng videos dito sa channel ko. At ibig sabihin lang noon, 2 years na tayong gumagawa ng kung ano-ano sa harapan ng camera. So, unang-una nagpapasalamat ako sa mga nagtsatsagang manood sa akin, sa Kuya Dens, na kahit anong i-upload ko, nanonood. Salamat sa inyo sa pagsama sa akin. 2 years na, nagpapasalamat ako. Of course, nasa itask na meron pa rin tayong lakas para gumawa ng videos. Wala namang masyadong special ngayon, ano, na 2 years na tayo sa paggawa ng video, no. Ang akin lang, gagawa ko ng videos ngayon, magpapahabol ako ng paggawa ng videos kasi tawag dito, matagal ako nga akong walang upload. And this episode ay dedicated sa isa sa aking mga anak na si Danica, kasi meron siya sinasabi sa akin na sana gawin kong episode. So, ito, sagutin na natin ang kanyang sinasabing o requested na episode para sa inyo, mga Kuya Dens, mga kapangit. So, wag na natin patagalin pa at basahin na natin yung request ng aking anak-anakan na si Danica na gawin ko daw episode para sa aking vlog, Kuya Dens. Sabi niya, sir, dato siyang student kasi paano ba mag-motivate ng sarili when you feel down or unproductive? So, paano mag-motivate ng sarili when you feel down or unproductive? Alam mo anak, yung tanong mo na yan, madalas ko rin nararamdaman yan, especially nung umalis ako sa trabaho. Yung tipong parang, ito na lang ba ang trabaho mo araw-araw, ginagawa mo wala nga trabaho pala, yung ginagawa mo sa buhay, eto paulit-ulit, hindi ka productive, walang trabaho, no? And then parang nadadown ka sa sarili mo, wala kang mahanapan na motivation. So paano nga ba i-motivate ang sarili yan? Doon tayo sa point na i-motivate yung sarili when you feel down or unproductive. Pag feeling mo down ka, so isa sa mga naiisip ko, no, na pwede mong gawin para sa sarili mo is balikan mo lang yung mga goals mo. Balikan mo yung mga gusto mong mangyari. Gusto mong tuparin. Balikan mo lang yun. Ano ba yung motivation na gusto mong gawin sa sarili mo? Bakit mo ginagawa yun? Parang, diba, pag ginawa ko to, balang araw, ganito ang mangyayari. Okay. O kaya kapag meron kang gustong maging, diba? So kung maging matagumpay sa dulo, so kailangan abutin ko. Babalikan mo lang lagi yung goals na sineset mo para sa buhay mo. Pag nadadown ka, para i-motivate mo yung sarili mo. Pag unproductive ka, di gumawa ka ng bagay na para maging productive ka. Halimbawa, kung vlog ka, gagawa ka ng video, gumawa ka ng video out of the blue. Basta, tulad itong ginagawa ko ngayon, medyo gabi na. Galing akong trabaho kanina at medyo pagod na rin kahit paano. Pero sabi ko, dapat makagawa ako ng content ngayon At ito nga, ang ginagawa kong content ngayon is para maging productive. Babalik ka lang lagi sa drawing board mo, nung motivation mo, nung goals mo, nung gusto mong mangyari sa dulo. Ayan, nung gusto mong maabot yung mga pangarap mo, yun yung pang-motivate mo lagi sa sarili mo Lagi mong titingnan. Kung gusto mo nga literal, isulat mo siya sa papel, lagay mo siya sa mga pader ng kwarto mo, o kaya sa paborito mong notebook, o kaya sa cellphone mo, gawin mo siyang DP, na balang araw itong nakikita ko, magiging ako to. Minsan nga parang ako lang, na sabihin nyo lang siguro parang baliw. Gusto ko magkaroon talaga ng sariling sasakyan. Alam nyo, mahirap mag-commute ngayon. Yung trabaho ko ngayon, mahirap mag-commute. Ang ginagawa ko, titingin ako sa mga picture ng sasakyan na gusto kong magkaroon. Tapos dina-download ko yung picture nun. Tapos lagi kong tinitingnan. Balang araw mag-drive ako nito. Ganun mga something like that to motivate myself. Kasi yung naman, mararanasan talaga din natin na nag-down tayo For example, pag
feeling mo walang sumusuporta sa'yo, ganun. Pag feeling mo yung mga taong dapat nandyan sa'yo, parang hindi ka napupush para mag-move forward. Instead, nahahata ka pa nila pabalik. Parang pag tipong sila mismo, nawawala ng tiwala dun sa gusto mong mangyari. Pag pinapaliwanag mo yung mga bagay na gusto mong mangyari sa kanila, para bang sila, okay lang. Sige, basta gawin mo yan. Bahala ka sa buhay. Parang something like that. Tapos parang pag hinihingi mo yung suporta nila, parang bang, oo lang sila. Tapos hindi mo naman makikita. Although parang hindi mo naman dapat ipagpautang sa kanila yun na kaibigan mo sila, malapit mo sila sa buhay, mahal mo sila sa buhay, kailangan ka nilang suportahan. Tandaan mo sa pag-abot natin ng tagumpay, ang karaniwan sa mga makakita ng ating hard work ay yung mga taong hindi pa natin kilalang lubos, stranger kumbaga sa sa negosyo. Ang unang magtitiwala sa pag ninegosyo mo yung mga taong stranger, sabi nga ni Jack Ma, yung hindi mo kilala. Okay, kaya yung mga malalapit sa'yo, hindi pa talaga nila yan nakikita na magtatagumpay ka dyan. Kaya parang wala pa yung weight sa kanilang mga kamay para talagang i-push ka. Although meron talagang mga mahal sa buhay na ipupush ka. Gaya naman ng nanay ko, talaga namang todo support sa ginagawa ko, no? So, ganun. Ang magiging sagot ko sa'yo, bumalik ka dun sa motivation mo, sa goal mo, kung anong gusto mo mangyari, sa pangarap mo, sa dream mo. Halimbawa, kung may dream house kang gustong makuha, mabili balang araw, kahit kunin mo yung picture, kahit drawing mo siya, or basta, nakikita mo siya, lagi mo siya nakikita, kung maaari, kung lagi mo siya nakikita, ito, balang araw, magkakaroon ako ng ganito. Yan, pwede, motivation yun ginagawa ko yun. Ako actually, nasa laptop ko, nasa desktop ko, bago may yung background, wallpaper ko, yung goal ko. Lagi kong tinitingnan yun, sabi ko balang araw Yan. So yung setting ng ganong mind, magiging motivated ka. At yung mga pag nagawa mo na yung pagmo-motivate sa sarili mo, magiging productive ka kasi sa mga maliit na bagay. Yung pagplano mo pa lang kung paano mo yun iaabutin, productive ka na nun. Pagkatapos nun is yung action. Planning and action. Yung laging magkasunod. Okay? So I hope sa maliit na paraan ay nasagot ko yung tanong mo na, Kanika. Ako kahit sa ganitong edad, kahit sa ganitong naabot ko na ay nai-experience ko pa rin yon. So lagi kong dumabalik doon sa goal ko. Kumbaga sa drawing board ko, lagi ako sumisilip. Ano na ba? Tapos lagi ako, meron pa ako mga tinatawag na checkpoint Ano na ba yung naabot ko doon sa gusto kong mangyari, etc. So sana nasagot ko yung tanong mo, nabigyan kita ng idea kung paano bumalik sa motivation at bumalik sa pagiging productive. Okay lang naman minsan mapagod doon sa ginagawa mo, pahinga ka lang ng konti. Yan. Pero yung titigil ka para maabot mo yung pangarap mo, ibang usapan na yan. So, motivation. Silipin mo lagi yung gusto mong mangyari. And then, ayun nga, kapag na-set na yung motivation mo, hindi ka magiging unproductive. Magiging productive ka rin. Yan. Basta alam mo kung ano yung gusto mong maabot, alam mo yung gusto mong goal. Okay? So I hope nasagot ko yung tanong mo, Nak, Danica, no? So marami pa akong gustong sabihin pero of course dadahan-dahan nila natin. At doon naman sa mga nanonood, ay nawalan na kayo ng motivation, naging unproductive. Pwede nyo rin i-take yung advice ko, So again, balikan lang yung goal sa buhay. Karoon kayo ng drawing board, karoon kayo ng planning. Para pag medyo nawawalan kayo ng motivation, sisilipin nyo yun lagi. Okay? Tapos pag nandun na, babalik naman din kayo sa maging productive. Pwede magpahinga kapag napapagod. Okay? Sa mga gustong mapag-usapan, gustong malaman, comment lang kayo sa comment section. Tingnan natin kung anong mapag-uusapan natin bandang dulo. Salamat sa mga nanonood. Meron kayong reaction, dagdag na comment dito sa sinabi ko. Pwede nyo isulat nyo rin sa comment section. Open yan. Bahala kayo dyan. Okay? So, hanggang dyan muna. Salamat sa mga nanonood. Gaya ng dati yung practice natin sa mga dati nang nanonood, salamat, pa-thumbs up ng video and pa-share na rin sa mga bago nanonood dyan. Kung di pa kayo nakasubscribe, subscribe na para dumami tayo mga Kuya Dens. So this is Kuya Dens. Medyo pagod kaiba kasi schedule ng trabaho ko ngayon, pero okay yan, kakayanin natin yan. So next video siguro o sa mga susunod kung makakagawa tayo ulit ng episode ay kukwento ko yan sa inyo. So salamat sa pagsama sa atin
sa 2 taon ng paggawa ng video. This is your Kuya Dens, mga kapangit, signing off. Bye-bye mga kapangit, mga kakuya Dens, signing off.